Ito naman, Carla, makalipas ang ilang buwan, syempre kakamustahin pa rin natin yung mga kapatid natin na nasalanta ng Typhoon Yolanda. Kamusta kaya yung mga dagsang tumutulong sa kanila at alamin natin kung ano-ano ba yung mga kailangan nilang tulong. So this morning, nakakatuwa pag-uusapan natin ng isang relief mission at job fair na magaganap ngayong buwan. So ito pa rin ay pag-extend sa pagtulong at pagbigay assistance dito sa nating nasalanta ng Typhoon Yolanda. At so, ngayong umaga makakasama po natin a very special guest para po pag-usapan ang patungkol sa relief mission at job fair na magaganap po. Si Mr. Loreto B. Soriano, Chairman CEO, LBS Recruitment Solutions Corporation. Good morning, Good morning sir. po. Good morning. Sir, ito po, ano po ba yung mga hinahanda niyong services at programa po para dun sa mga kapatid nating nasalanta ng Typhoon Yolanda? Ang samahan po ng mga Licensed Recruitment Agency at ang Department of Labor at PUE ay nagdadala ng serbisyong relief, medical, dental, optical at saka grooming sa mga nasalanta ng bagyo. Inumpisa namin to sa Ormoc noong December 13 at 14. Ngayon pupunta kami sa Leyte sa January 21 and 22 at may dala kami mahigit 11,000 na job orders o trabaho mula sa Middle East, sa Asia at wala pong placement dito. Sa unang araw, relief po ang gagawin namin. Pupunta pa kami sa National Maritime Polytechnic University doon at mahigit 2,000 pamilya ang bibigyan namin ng iba't ibang relief tulad ng rice, 4 na kilong rice, may blanket na kasama, luna, tent po yun, at iba't ibang tulong pa para sa kanila. Sa mga estudyante naman, 5 school po yung pupuntahan namin. Ano po yung mga schools na to? Sa schools naman, pupunta po kami sa Cabalawan Elementary School, Kamansiha Elementary School, Santo Niño Elementary School, Bagakay Elementary School, Lorenzo Da Elementary School. Dito po magdadala kami ng mga school supplies. Okay. Mahigit 2,000 estudyante po to at may kasamang toys din. At iaalay namin sa mga ating mga nasalantang survivors natin sa Tacloban City. So sir, parang all-in-one na siya. Parang day 1 relief mission, tapos day 2 job fair. Ganito po ba yung Yes, mangyayari? all-in-one. At kakaiba po to dahil kami mismo, mga may-ari po ng recruitment agency, mga official mismo ng DOL, official ng TESDA, ng OWA, at saka PUEA, sama-sama po na nagbibigay ng tulong na to. At kami nag-aabot ng mga tulong na yon sa kanila. At alam nyo ba, may kasama ring igkaldo para sa mga bata, may kasama ring, actually may SIM card din kami bibigay na libre sa kanila. Oo. So maraming bagay po. Meron din kaming grooming doon sa relief mission. Meron isang lugar doon. Meron kaming 10 na tagagupit para sa gusto magpagupit. Sa Ormoc, ang dami po naming mga kababayan doon sa Barrio Valencia, 3 na malalayo ng Ormoc City, ay nagpagupit po at nagpaganda, nagpagwapo. Para po dito sa job fair naman sir, ano po mga klaseng trabaho yung mahahanap nila? Napakarami po. Ang dala-dala po naming job doon ay umaabot sa 11,000. Karamihan po rito ay mga nurses, mga engineers, mga housekeepers, mga skilled and non-skilled na technician sa mga companies po sa Middle East, dito sa Asia. Mayroon din papuntang Japan at Korea. Actually, napakaganda nito, Carla, kasi itong mga trabaho na ito yung pagtulong sa rehabilitation at rebuilding process ng mga kapatid nating nasalanta ng Typhoon Yolanda. Kasi through dito, makaya nilang ma-normalize ulit yung buhay at pagsuporta ng recruitment agency. Pero ano-ano po ba yung mga requirements na kailangan nila? Well, sa ngayon, alam po natin na biktima sila. Maraming na walang papeles sa kanila. Hanggat maaaring anuman yung naiwan pa sa kanila, dalhin nila, lalo ng mga resume nila, kopya ng mga employment certificate kung kung mayroon sila, at saka kopya ng passport nila. Nandun po yung ibang sangay din ng gobyerno para tulungan sila. Nandun po ang NBI para sa NBI certificate nila. Nandun din po ang NSO. Actually, kasama din namin ang PhilHealth, SSS, at Pag-ibig doon sa relief operation. Nakakatuwa naman kasi talagang lahat ng serbisyo na pupunta na doon sa kanila. Pero sir, so nangyari na po ito, meron na po kayong natapos noong December. Kamusta naman po ito? Ay, napaka-successful po dahil mahigit 3,000 pamilya at mahigit 4,000 mga kabataan, mga out of school na mga bata at saka
school cheer din, ang nabigyan namin ng school supplies at saka sleepers pala. Dito sa Tacloban, mahigit na 4,000 sleepers and shoes ang ibibigay namin sa kanila. Sa Ormoc na operation po namin ay napaka-successful yung at tuwang-tuwa yung mga bata sa mga toys at saka halos lahat sila nabigyan namin ng sleepers, mayroon ding sapatos para sa eskwela. So sir, hanggang kailan natin i-extend ang assistance dito sa mga kapatid nating nabiktima ng Typhoon Yolanda? Itong pagbibigay ng tuwagan namin may bukas pa eh. Parang hope, you are bringing hope sa kanila. Tuloy-tuloy po to. Nagumpisa sa Ormoc, ngayon sa Tacloban City. We plan to go to Samar also. And then, yung nasalanta ng earthquake, yung sa Bohol. And, So, ongoing lang siya. Ongoing tong job fair na to. Pinaka-basic to job fair para sa trabaho sa ibang bansa na walang gasto sila, kundi walang placement fee. No? Pupunta rin po kami sa Zamboanga City. Mayroon ding grupo ng mga agency later on din ng trabaho sa mga kababayan natin sa apektado rin ng karahasan sa Zamboanga nitong nakarang buwan, November. No? Well, I believe open din po ang inyong organization na tumanggap ng mga donations. Yes, open po yung pagtanggap na ng mga donation, cash or in kind, sa May Bukas Pa movement. So, sana po walang humpay na tutulong yung mga kasama namin sa recruitment industry at saka yung mga affiliate na industries like travel agencies, mga bangko, remittance companies. Saan po sila pwedeng dumulog? Saan po nila pwede dalhin at i-drop off po ang kanilang donations? Pwede nung dalhin sa San Andres Gym sa Manila. Yun po yung tumutulong sa amin under the Office of the Mayor. Pag-cooperate niya sa amin. At tumawag sila sa May Bukas Pa temporary numbers movement, 524-4745, 524-4750, local 306 at local 304. And sir, aside from yung donations naman, open rin po ba kayo for volunteers? Yes, open po kami, lalo na yung mga taga roon sa location mismo. Yan ang pinaka-importante. Actually, yung mga nurse rin, namin na tutulong sa amin, taga roon na mismo. At saka yung mga ibang dentist. Kasi meron din kami dental pala at saka optical. Nagbibigay rin kami ng libreng eyeglasses at saka dental, paglilinis, ganun po. Okay. So talagang lahat na-provide nila. Oo, ang nakakatuwa ganda naman. kasi siya, all-in-one na. Yes. Merong relief, operation, meron ding job fair. So talagang maganda kasi 'di ba Carla, na interview din natin yung Dole. Meron din silang ginagawang job fair. So maganda na ang daming mga iba't ibang ahensya, ang daming iba't ibang organisasyon ang nagtutulong-tulong para matulungan yung mga kapatid natin. Siguro ano pang plano po natin for 2014 besides po dito sa ginagawa natin pagtulong sa mga kapatid natin? Well, sa 2014, naniniwala kami na maraming pagkataon sa ating mga kababayan, kasama na yung mga nasalanta sa area ng Leyte, Samar, Bohol, na trabaho sa ibang bansa, yung gustong trabaho. Dito pala may dala din kaming local, mga kasama namin sa local jobs. May higit 2,100 na local jobs din ang kasama namin doon. So hindi lang overseas po yung dala-dala ng May Bukas Pa movement at saka mga licensed recruitment agency. Nagkatuwang din namin yung mga local jobs, yung mga employer dito. Kaya doon sa Tacloban City, 2,100 na bakante po para sa trabahong lokal, doon na rin mismo sa area at saka dito sa Metro Manila. Kaya inimbita namin yung mga kababayan natin sa Samar, Leyte, samahan kami at dumalo sa job fair sa National Maritime Polytechnic University or school doon po sa Leyte. At saka, yung job fair pala sa Kwan. Yung job fair ay sa Leyte Normal University. Okay. Alright. And paalala lang po natin, kailan po ulit mangyayari ito? I-announce po namin susunod na job fair namin kasi pinag-aaralan namin either Capiz and Bohol po yung susunod and baka sumabay na yung sa Zamboanga City. At syempre, yung mga viewers natin, kaya pa rin po natin tumulong. Pwede po tayo mag-donate in cash or in kind. Pwede rin tayo mag-volunteer, Carla, kung meron tayong mga talento. Kunyari, may talent ka na, kunyari, talagang magaling ka sa ganitong bagay, pwede tayong na makakatulong for them tulad na lang kung nagugupit ng buhok, di ba? Yes. Makakatulong ka doon, why not? Actually, Dayan, parang paalala rin to kasi di ba usually iniisip natin yung pagtutulong, pag-volunteer at yung pagbibigay ng relief goods, usually nagiging sa start lang ito eh. Yung talagang it just happened, yung event just happened. Pero actually, yung pinakakailangan ng tulong is dito sa rebuilding stage, which is happening rebuilding right and now. rehabilitation. Kaya sana tuloy-tuloy po ang pagsuporta natin at huwag natin silang iwan hanggang mag-normalize lahat.
Actually, meron kaming susunod, maliban sa job fair at saka relief, ang susunod namin programa na kaangkop na rin ang may bukas movement ng recruitment agency ay shelter. No? Mag-adapt kami ng barangay in cooperation na rin ng mga local government units natin. So, several barangays are being targeted. Actually, kahapon sa meeting namin sa PUA, meron na kaming donors ng 60. 6 na po na fiberglass na, yung boat, fishing boat. Yun ay isa sa mission namin sa Tacloban, alamin kung saan naangkop itong 6 na po na worth 100,000 isa na may kasamang motor na yon ay pamamigay po rin namin ng may bukas pang movement at ng mga recruitment agency. Alright, siguro do you have any last message to our viewers? Sa ating mga kababayan na nasalanta sa Samar, Leyte, Iloilo, Capiz, may bukas pa po. At katuwang nyo po kami, kaming mga licensed recruitment agency, magdadala kami ng bukas sa inyong mga pamilya. Huwag po mawalan ng pag-asa at nandyan po, kasama nyo kami. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Loreto B. Soriano. Maraming salamat po.